Ako, wala akong kibo at tila natameme. Ito pong sina Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ito ikaugnay ng privilege speech. Magkasunod ho ito, no? Na privilege speech ni Senator Chis Escudero at Senator Dante Marcoleta. At pareho na kanilang inatake, ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. At ayon po kay Senator Chis Escudero ay talagang lumilitaw ho mga kababayan na ang sabi ho niya ay parang ang gusto lang daw madiin ng gusto dito po sa issue po ng flood control ay ang mga senador, samantalang ang mga kongresista ay pilit na inaabsuelto sa panguna ni Congressman Martin Romualdez. At ang sabi niya ay mukhang lumilitaw na may di umano posibleng may kakampi ang dating speaker diyan po sa Senado. Kung kaya't ganoon, talagang pag may nagbanggit ho ng mga pangalan na senador ang sasabihin, ay agad na natataranta yung bagong liderato po ng Senado. So pakinggan ho natin yung talagang ito, nag-aapoy ho yung talumpati ni Senator Chis Escudero at kanyang binibigyan diin yung mga akusasyon, yung mga lumutang po ng mga testigo diyan po sa Senado at lalo na ho itong si Sergeant Orly Gutesa na supresang testigo ni Senator Rodante Marcoleta. Panoorin po natin itong pahayag mismo ni Senator Chis Escudero. Ayan na naman, may tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Yan po ang pahayag ni Senator Chis Escudero at kasi mahaba yung speech niyan at hindi natin na binuo. May binabanggit po siya na mayroon daw po di umano na script na sinusunod dyan po sa Senado. At ang sabi ay nagkukumpas di umano ay ito pong si Congressman Martin Romualdez. So yan po sabi ni Senator Chis Escudero. At ang binabanggit nga ni Senator Chis Escudero, bakit parang ang mga senador ang napag-iinitan ng husto at gustong ibaling ho ng mga kongresista yung galit ng taong bayan sa mga senador. O yun ho, talagang ngayon, ito lantaran at derechahan niya na po na inaakusahan. Ito pong si Congressman Martin Romualdez, dating speaker. At sa kabilang banda naman, mga kababayan, ay ito, si Senator Rodante Marcoleta ay umatake rin. At nagpasaring sa kanyang mga kapwa-senador na baka ang ilan daw sa Senado ay natatakot
natatakot daw ho kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ho ni Senator Marcoleta, siya raw po ay hindi natatakot kay Martin Romualdez. Ayun. So talagang inisa-isa niya ho mga kababayan, no? At yung pahayag at talagang parang pilit daw po siyang sinisiraan eh. Yung kanyang yung kanyang naging supresang testigo na si Sergeant Orly Gutesa at hinanapan ng butas yung sinasabing di umano'y hindi pumirma, no? At pinabulaanan ng abogado yung nagnotaryo. Kung sa bagay, parang moot and academic na ho itong notaryo dahil sa naglabas naman ho ng pahayag mismo ito pong si Sergeant Orly Gutesa sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee under oath. Siya po ay nanumpa na yung kanyang sasabihin ay pawang katotohanan. Ito, panoorin ho natin mga kababayan, ito hong pagpapasaring ni Senator Marcoleta sa kanyang mga kapwa senador na baka yung iba raw po ay takot kay Congressman Martin Romualdez. Ito, panoorin po niyo. At para mas maganda ho, malaman niyo ho yung kanyang privilege speech din ho sa Senado kahapon. At bago ho dyan, subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel. Ito, panoorin po ninyo itong talumpati ni Senator Marcoleta. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Yan po ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay binabanggit niya ho na yung abogado talagang mukhang madadali ho ito. Pwede niya mapadisbar dahil sa lumilitaw ho na parang binawi yung kanyang sinasabing pagpirma. Pinakita pa ho ni Senator Marcoleta na meron hong opisina ito sa Ermita na 24/7. Ibig sabihin ay araw-araw mula umaga hanggang gabi hanggang umaga 24/7 ay bukas po yung kanyang notaryo. So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Ibig ba sabihin niyan ay hindi na natutulog yung abogado? Or doon na nakatira sa kanyang opisina itong abogado? So nako, yari ka, attorney. Delikado ka ho mga kababayan. Kaya lang, ewan ko lang ho. Kasi mukhang ayaw ho papuntahin na, no? Ng Senate Blue Ribbon Committee, ayaw pa imbitahan ito pong abogadong ito. Ewan ko lang ho kung mapipili to. Kasi mas maganda ho para malaman kung sino ang sinasabing posibleng nag-pressure dito po sa abogado na bawiin yung kanyang pirma at sabihin na peke at hindi siya ang nagnotaryo. Ayun, kasi maganda ho ito para malagkaalaman kung sino po ang nag-pressure, di po ba? Kayo ho, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ano po masasabi nyo ho rito, mga kababayan? At talagang tumitindi ho, mga kababayan, no? Talagang inatake po ni Senator Chis Escudero at Senator Rodante Marcoleta. Ito, talagang tumbukan na ho ito. Ito pong sa Senado, Martin Romualdez, ang kanilang binabanggit. Kasi sa mga nakaraan ay ayaw ho nila magbanggit ho, no? Ibang mga senador, parang takot nga. Takot nga ho mga kababayan dito ho kay Martin Romualdez, ito pong mga ilang senador at iniiwas ho nila. Parang gusto nilang i-absuelto at pilit na i-dinadivert yung kaso o yung issue po mga kababayan. At sa tingin ko ho rito, talagang mahalata ho Ito pong Senator Tito Soto, Senate President at Senator Ping Lacson na meron po silang ito ho magiging perception o posibleng allegation na baka meron mo silang sabihin natin, pinoprotektahan o sinasang-ayunan. Mga kababayan, kasi sa mga ganyan, dapat lahat, ibukas lahat sa lahat po ng mga lahat ng mga magsasabi. Gustong magtestigo, lahat ibigay at yung pwede ipatawag lahat. Wala namang wala naman ho itong limitasyon Nahahaba raw, ano kung humaba? Sa mga nakarang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang buwan Di ba? Talagang walang po problema, basta't malutas po at
talagang mahimay ng gusto ang lahat po ng mga issue na bumabalot dito po sa flood control projects na ito. Okay, so kayo ho, ano masasabi nyo rito? Natameme ang dalawa. Senate President Tito Soto at Ping Lacson, hindi po sila umimik eh. Hindi po sila kumibo nung talumpati yung dalawa, Senator Chis Escudero at ito pong si Senator Marcoleta. Wala ho, basta ang ginawa, inirefer na lang ho ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa Blue Ribbon Committee, yung kanilang mga naging pahayag. Ayun ho, ibig sabihin, doon i-action na lang ho kung ano mangyayari at mapag-uusapan. So wala na ho, ni isa man kumwestiyon sa floor, sa plenaryo, sa dalawa. Wala ho kasi kadalasan na may nag-interpolate eh. At kung may sinasabi ka, kasi kung halimbawa kay Senator Marcoleta, binanggit niya, mukhang dito sa Senado may ilang mga natatakot kay Martin Romualdez. Sana nag-interpolate, nagsabi ho ang ilang senador, sabi ni Senator Ping Lacson, hindi ako takot kay Martin Romualdez o Tito Soto, wala akong nagsabing gano'n. Natamemi po sila. So, meron nga akong natatakot. Okay. Okay, so yan lang po mga kababayan. At sa mga susunod natin vlog at patuloy ko natin na tututukan itong isyong ito. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.